So ayun mga guys, ito ang bago kong setup. Meron akong bagong dalawang male na guppy. Nakalimutan ko yung tawag nila pero ang alam ko ito yung guppy na lazuli something. Nakalimutan ko kasi first time kong magkaroon ng guppy. As in kakabili ko pa lang ngayon. Gusto ko lang i-vlog. So ito pa yung isa na nabili ko. Hindi sila parehas pero para silang guppy pero iba yung tawag sa kanya eh. Parang dark blue siya na ayan, kakakawala niya lang kasi. And ito yung pinakabida natin sa tank na to. Ito yung 3-inch na crayfish ko. 2 months na siya sa akin. Nakuha ko siya parang 1 inch pa lang craylings. Tatlo sila. Hindi ko alam kung magkapatid sila or magpinsan, hindi ko sure. Kasi siya yung pinakamalaki and then yung dalawa is half an inch ko pa lang nung nakuha. So bali 1 inch and 2 inch. 1 inch and dalawang half an inch na craylings. So ito yung dalawa kong bagong fish and ngayon papakawala itong isa pang male. Kaka-acclimate ko pa lang. Yung pinang-acclimate ko is yung ginamit ko din sa yung kasama sa crayfish ko na blue jeans. Currently pregnant siya, buried crayfish. And so hindi siya masyadong inistorbo. May kangkong siya dyan if ever magutom siya. And parang hindi sila masyadong mahilig sa kangkong. Pero nilagay ko na rin since ayan, sayang naman. Para meron din silang plants kahit konti sa tank nila. So dito ko nilagay yung isa pang dalawang. Binili ko sila buntis ngayon. Sabi nung nagtitinda ay si ate, ihiwalay ko na daw kasi ayun, ihiwalay ko na sa male para safe na sila. Hindi naman daw nila kinakain yung mga fry nito pero ayun, sinunod ko na lang yung sabi ni ate. And then dito yung dalawa kong another craylings. Ito na nabili ko sila brown siya ngayon naging blue jeans na. Ito lang yung sapat na to. Ito lang yung ginamitan ko ng water pump kasi nasa baba siya, mahirap linisin. So as you can see, madumi pa rin pero quality ang tubig niya, sobrang linaw niyan. 2 weeks na siyang hindi napapalitan and 2 weeks ko rin siyang in-stock bago ko ginamit. So 1 month na tong tubig na to and sobrang linaw pa din. So, ito yung bali ang gamit ko dito is air filter lang para tipid. So mahina lang yung patak nito pero gumagana yan. Medyo di ko pa kasi nasa-set up ng maayos. And ito, as long as gumagana to, alam kong gumagana yung kabila. Though mas mahina ang water flow nito kasi wala akong control valve. So ayan, yung buried, huwag nating istorbohin. And ito yung 3-inch, I think female to. And ang dalawang bagong guppies. Dito naman sa kabilang fish tank, ito lang yung separate na fish tank ko. Is yung dalawang blue jeans to parehas pero yung female actually yung mas malaki sa kanya. Ito yung male ko. And then yun yung isa pang female. And mas malaki siya sa male. Currently breeding sila. Ito yung kagandahan sa ganitong filter is tingnan naman sobrang linis niyan. Unlike dito sa kabila, mas madumi siya kasi may linagyan ko siya ng foam dito sa para ayun, iwas lang. Pero kung tatanggalin nyo, tingnan nyo naman yung linis niyan. Hindi ako mahilig maglinis ng tank
Pero ito talaga yung hindi ko kailangan linisin kasi tingnan nyo naman. Yung sump niya is yan, ano lang ng Bear Brand, and then may lava rocks and lava rings. Ganyan lang yung flow niya. Sobrang tahimik niya actually. So ayan yung gamit kong pump. Punta lang dyan. Actually hindi pa to permanent. Ano pa lang siya. Pansamantala. Kasi madami pa akong balak dyan gawin. Pinag-breed ko lang sila and then ano na ulit ako. Ayusin ko na talaga. So ganito siya. Ayan lang yan. 3 patong ng filter pad. Hanggang na yun. Nabubulabog sila pero for the sake of demonstration, ito yung setup ko. Yung hides ko, pansin ko ayaw talaga nila gamitin yung hides na yun kasi ayun, maliwanag eh. Pero kasi gusto ko, nakikita ko sila lagi kasi ayun, bago pa lang din naman ako. Though marami na akong natutunan and I think I know how na paano ko sila palakihin ng maayos and ipag-breed ng maayos. So, actually pangalawang breed ko na to, so since beginner friendly naman ng crayfish, madali lang silang i-breed. So ayan ang setup ko. Madali lang tong gayahin guys, so feel free. And ayan, share naman tayo ng mga sariling setup natin para ayun, nakakatuwa lang kasi 'di ba? Ito yung bias ko dito eh. Ito yung favorite kong crayfish dito currently. Kasi siya yung pinakauna ko nabili. After ko kasi siyang mabili, and then tsaka ako nabili tong mga mas malaki na 5-inch na crayfish ko. Shout out kay Sir Ram from Buhi. Siya yung nabilhan ko. Solid kasi hinatid niya pa talaga dito sa amin. Mga 40 minutes yung biyahe niya papunta dito sa amin. Sir Ram from Buhi. So ayan. So ayan po ang setup ko. Since nagsisimula pa lang naman ako. 4 na layer ng dalawang malaking tank. Ako lang din kasi gumawa ng tank na yun. Sobrang salamin lang sila. Actually pang stante nga yan, manipis lang. Pero ayun, kalahati lang naman din ang kailangan na tubig. So kinaya naman. Medyo hindi pa pulido yung pakakagawa yun. So ayun yung mga ginawa kong tank. Ito maliit lang para kasi yun lang din naman ang kailangan nila, hindi naman masyadong malalim, and mas maganda nga actually yung hindi malalim na tubig kasi hindi naman permanent na ganyan talaga setup niyan. May balak pa akong gawin dito na parang maaakyatan nila if ever na mag brown out, pero sa natutunan ko kanina dun sa binilhan ko ng fish, and hindi sila nakabukas ng aerator. So ayun, siguro babawas na lang din ako ng oxygen para masanay din sila na hindi masyadong kailangan ng oxygen. Pero guys, kung mapapansin nyo, wala silang aerator na ginagamit dito sa farm nila, pero punong-puno to ng aquatic plants. Though ito lang yung merong part na may mga floating na aquatic plants. Yung iba is yung mga nakasubmerge na aquatic plants. Kahit konting aquatic plants lang is okay na daw. So ayun yung nakita ko sa kanila, isang nakasubmerge lang na aquatic plants. And ayun yung setup nila, ref tub lang na madami, pero wala yung aeration guys. So nakakabilib. Magbabawas na lang din ako ng oxygen para masanay din sila na hindi masyadong kailangan ng oxygen. Kasi patay yung mga aerator niya eh. Walang naka-on na aerator. And yung guppy farm niya na naka-ref tub is wala talagang aerator. So na mind blown ako sa ganung setup na nabubuhay yung mga guppies na yun sa walang aeration. Ano pa kaya yung crayfish? So ayun din yung natutunan ko ngayong araw na to. So ayan guys, yun lang muna. Abang-abang tayo sa mga next videos ko. And marami pa akong mabibigay na tips sa pag-aalaga ng crayfish. Though baguhan pa lang ako sa mga guppies, pero matagal na ako nakapag-alaga ng fish, kaya hindi naman ako totally beginner sa pag-aalaga nito. Pero confident naman ako na marami din akong ma-share sa inyo sa kakapanood ko ng videos and sa experience ko na rin sa aking
personal na mga alagang crayfish. Ayun lang muna. Salamat and see you next time.